Good day everyone, welcome to another lecture video in CE 328 Hydraulics. So for this lecture video, we have a new topic, buoyancy and stability of floating bodies. So as usual, let's discuss the concepts first. So for the buoyancy, meron tayo dito tinatawag na Archimedes principle. So if you know Archimedes is an ancient Greek philosopher and mathematician, also a scientist. So sabi niya, any body immersed in a fluid is acted upon by an upward force called buoyant force, which, which is just equal to the weight of the displaced fluid. So this principle, also known as the law of hydrostatics, it both applies on floating and submerged bodies and to all fluids. So tingin tayo dito sa ating figure. So this topic is very much related lang din sa ating previous topic, which is the total hydrostatic force, specifically on curved surfaces. So for example, so itong tinuturo ng cursor natin, let's say meron tayong submerged object or submerged body. So, hindi naman necessarily spherical in shape, no? So, by the way, this is a sphere, no? So, hindi siya necessarily sphere, so it can be any irregular object. Pero for the conceptualization lang, so mas okay kasi gamitin si sphere. So, si sphere na to, pwede natin siyang hatiin into half. For example, naglagay tayo ng, or hatiin lang natin dito sa gitna. Etong object na to kasi, na spherical in shape, pwede natin siyang hatiin into two parts. So, considering the bottom and then the upper part. So, kung tandaan nyo yung case 1 and case 2 doon sa curved surfaces, so we have the liquid above the body, tapos liquid below the body. Something like that. So, pag kinoconsider natin kasi yung total hydrostatic force, specifically, yung vertical force acting on a curved surface, so it is just equal to the weight ng lahat ng tubig above that curved surface. So, for example, dito, considering yung lower part ng cut natin, so we have a curved surface na ganyan yung itsura. So, kung gusto natin mahanap ano yung total hydrostatic force acting on that, vertical, so lahat ng yan is equal dun sa weight ng lahat ng tubig above the curved surface. So, yun yung nakashade naman dyan. So, lahat ng tubig sa part na yan, equal din dun sa FV1. So, kung ano man yung weight ng volume of water na yun. And then, considering the top part, so ganun din, we'll be considering the weight ng lahat ng liquid above the curved surface natin. So, magkaiba lang yung orientation, pero still, that is a vertical force. Now, kung gusto nating kunin ano yung net, or basically, ang sinasabi lang dito, yung ating buoyant force is the difference between the FV1 minus FV2. So, originally kasi, circular siya or spherical siya in shape. Kumbaga, susubtract lang natin yung vertical hydrostatic force, considering this, etong tinuturo ng figure natin, mula dun sa, dito naman kay FV1. So, yung net na vertical hydrostatic force is equal lang dun sa buoyant force. Now, to give you a better idea paano gumagana si buoyancy, so meron tayong figure dito. So, we have 5 objects. So, yung iba, nakalubog sa tubig. So, assume na lang natin water yan, no? So, meron tayong stone and iron nail na completely submerged, while the ice cube, the piece of wood, and cork are floating on this liquid. So, here comes the question. So, bakit yung ibang object lumulubog, bakit yung iba lumulutang? So, pwede yung pag-isipan muna yung question na yun, no? And to give you an answer, so actually one reason bakit ganun yung nangyayari is because of the density of the objects. For example, the stone and metal, syempre stone yan, tapos eto, metal, si Paco. So yung mga density ng mga object na yan ay di hamak mas malaki kumpara dun sa density ng water. So that's one reason bakit lumulubog yung mga objects na to. The same with this, so yung mga ice cube kasi, yung piece of wood or cork, so these are made of light materials. I-consider natin yung kanilang density or specific gravity unit weight. So lahat ng values ng density nila ay less than kumpara dun sa density naman ng water. So that's why they float. However, hindi lang kasi yun yung reason. So kung familiar kayo dun sa classic question na so medyo silly siya actually, no? So, kung na-experience nyo siya nung kabataan pa ninyo. So, meron kasi mga tanong na, for example, anong mas mabigat, yung piso or yung barko? Mga question like that.
So, may magtatanong sa'yo nun. So, syempre, yung sasagot mo barko kasi sobrang laki ng barko compared naman sa piso, di ba? Tapos, he or she will then proceed to ask you, bakit yung piso lumulubog, bakit yung barko hindi? So, yun yung takbo ng question, no? Pag-isipan nyo ulit yun. Bakit nga ba yung barko lumulutang? Bakit yung piso lumulubog sa tubig? So, yung reason to explain that is actually related dun sa buoyancy din. Specifically dun sa tinatawag nating buoyant force. So, according to Archimedes, so any body na nakasubmerge or immerse in a fluid ay may nag-a-act na upward force na tinatawag nating buoyant force. For example, considering a object na nakalubog or floating in a fluid or a liquid, take note, no, it can be liquid, can be fluid din. So, general lang kasi yung term na fluid since it also includes yung mga gases natin. Pag liquid lang kasi, liquid. Pero pag sinabi nating fluid, it is both the gases and liquid. So, anything that flows. So, sa isang object that is floating, let's say in the liquid na lang, since ito yung nasa figure natin. So, syempre yung object na yun, meron siyang weight. So, yun yung W. And then, sabi ni Archimedes, merong buoyant force na nag-act sa kanya if ever na that body is immersed in a fluid. So, imagine niyo na lang, for example, you have a glass of water. So, yung glass of water na yun, as in, punong-puno yung glass. And then, what will happen if you put ice on that glass? Siyempre, merong matatapong mga tubig. So, yung matatapong tubig na yun, actually, yun nire-refer natin dito as volume displaced or volume of body displacing or volume of water. Basically, that is kumbaga, kung doon sa baso ng tubig, yung natapong tubig, yun yung gaano karaming nawalang tubig from the glass of water. So, nire-refer natin yun as V sub D dito. So, initially, dito sa figure, kung wala sana yung object na yan, so, syempre, etong kulay blue dito na naka-hatch, so, basically, tubig dapat yan or liquid dapat yan. However, since naglagay ka ng object, so, merong part si liquid na na-disperse dahil nagkaroon ngayon ng object dito. Kumbaga, yung water sana supposed to be dito sa tinuturo ng cursor. So, originally, water yan, pero nagkaroon ng object, syempre, yung ibang water na originally nandito, na-displace ngayon kasi meron ng object or meron ng volume si object na nakasubmerge. Ngayon, kung balik tayo dun sa question kanina, bakit yung piso lumulubog, bakit yung barko lumulutang? So, the reason behind that is yung tinatawag nating buoyant force. And as you can see dun sa formula ng buoyant force, it is equal to the gamma ng fluid or kung ano mang fluid ang involved, kung saan mo man nilubog yung object, multiplied to the volume dispersed. So, the buoyant force is directly proportional dun sa ating tinatawag na volume displaced. Ibig sabihin, pag malaki yung ating volume displaced, malaki din yung mapuproduce na buoyant force. For example, we have an object, yellow na lang muna. So, let's say we have an object na meron siyang weight na 1 kilonewton. Ngayon, etong 1 kilonewton na object na to, sobrang liit lang niya. For example, it is made of metal, so very dense talaga yung object na yun. So, let's say ang kanyang volume lang is, say, 0.0001 cubic meter. So, sobrang liit niya lang, or sobrang liit lang talaga ng surface area, yung pinaka-volume niya. Pero mabigat siya kasi dense yung material niya. So, dito, if ever na ilulubog natin siya sa water, so let's say, gagamitin nating liquid is water na merong unit weight na 9.81 kilonewton per cubic meter. Now, kung gusto nating kunin yung kanyang buoyant force, so syempre that is equal to the gamma ng fluid times the volume. Ngayon dito ang critical, so yung volume so yung V na nandito, so meron kasi tayong dalawang V dito, no? By the way, that's the volume ng object and then volume dispersed. When we say volume ng object, ito yung total volume. For example, yung volume na ginagamit natin dito sa weight, so yan yung total volume. While eto namang VD or sub V dito, so yan lang yung ating submerged volume. So, gaano karaming part lang ng object natin yung nakalubog. So, that is the submerged volume. So, if ever na ganito yung itsura, let's say lumulutang sa liquid yung ating object, if ever na hindi nakalubog completely yung ating object, so syempre, mas malaki yung total volume kumpara dun sa
volume submerged. Kasi itong volume submerged, kapag ganito yung figure, part lang ng total object yung nakalubog. So, hindi completely nakasubmerged. So, mas maliit yung value ng submerged volume. Ngayon, pagdating kay buoyant force kasi, ang ating kumbaga, working equation talaga dito, weight is equal to volume. So, ang sabi dyan, if ever na yung weight ay equal dun sa buoyant force, sorry, volume yung nabanggit ko kanina. So, if the weight is equal to the buoyant force, tululutang yung object. So, hindi lang actually equal, no? Pwede rin if the weight is less than or equal to buoyant force. Pero ang ginagamit kasi natin sa my equation lagi yung W is equals to BF. Pero dito, no? Or, lagay ko na lang dito sa gilid. So, if weight is less than or equal to the buoyant force, object will float. So, ito yung kailangan nating tandaan. So, if ever na yung weight ay mas maliit kumpara dun sa na-produce na buoyant force, so, mag-float yung isang object. So, kaya importante yung volume dispersed. So, considering yung piso, so, syempre yung piso, sobrang liit lang niya. So, pwede natin compare siya dito. Pero hindi naman 1 kilonewton yung weight ng piso. No? Masyadong malaki ito. So, balik na lang tayo dito siguro. Meron tayong values. And then, we will consider another object. Let's say, ang weight naman niya is, let's say, 1,000 kilonewton. And then, ang volume niya, since sobrang laki ng object na to, sabihin natin 1,000 cubic meter din yung kanyang volume. Now, eto ilulubog din natin, let's say, sa water. So, unit weight na 9.81 kilonewton per cubic meter. So, meron tayong dalawang object, no? Magkaiba yung kanilang weight, magkaiba yung kanilang volume. Pero kung i-check natin yung buoyant force nila, so kung kukumpute natin yung buoyant force na itong 1 kilonewton na object, so syempre, ipag-multiply lang natin si volume tapos si gamma ng fluid. So dito, gagamitin natin completely yung total na volume ng object. Kumbaga, isa-submerge mo ng buo. So mangyari kasi, the more lumalaki yung value ng volume submerged, mas lumalaki din yung buoyant force. So dito, i-assume na lang muna natin. Let's say, completely submerged yung object. So dito, syempre yung kanyang buoyant force. So pag multiply lang natin ito tapos dito. So basically, that will be 0.000981 kilonewtons. While dito naman, ang buoyant force na mapuproduce, so 9.81 times 1,000, so we have 9,810 kilonewtons. So, notice the values ng buoyant force. So, dito, although maliit siya, so, ang titignan na lang natin is yung comparison ng weight and then the buoyant force. So, ang comparison, sabi natin, if yung weight is less than or equal to the buoyant force, object will float. So dito, although sobrang bigat niya tapos sobrang liit niya, mabigat siya pero sobrang liit lang ng object na yon. So there's a tendency na lumubog siya. Kasi nga, yung weight ng object na 1 kilonewton pero ang napoproduce niya, eto lang na value ng buoyant force. Kumbaga, this buoyant force is not enough to support this 1 kilonewton na weight. However, dito sa kabila, so ang buoyant force na na-produce niya, so although sobrang bigat niya, ang na-produce niyang buoyant force is 9,810, which is mas malaki kumpara dun sa 1,000. So, kapag ganun yung case, so mas malaki yung buoyant force, ibig sabihin, magpo-float yung object. I hope nagigets yung point, no? So, pag mas malaki si buoyant force kesa kay weight, lulutang. Pag mas malaki si weight kesa dun sa buoyant force, lulubog siya. So, yun din yung reason bakit yung piso lumulubog. Kasi sobrang liit ng volume submerged niya. While dun sa barko, although sobrang bigat niya, sobrang laki din naman ng kanyang volume submerged. So, mas malaki din yung napoproduce na buoyant force. So, lumulutang yung mga barko natin. So, yun yung reason, no? Yun yung explanation dun sa question natin kanina bakit yung piso lumulubog, bakit yung barko lumulutang. So, itong dalawang ito na mismo yung pinaka magagamit nating equation dito sa topic na buoyancy. Pero I will suggest na magkabisado na rin kayo ng mga formulas ng volume. Kasi maraming klase ng solids, di ba? So, pwede siyang sphere, rectangular prism, pwedeng cone. So, any solid objects. So, syempre, dapat marunong kayo mag-compute ng volume. So, pag kabisado niya lahat yon, so wala naman na magiging problema dito kasi
So, ito lang talaga as in dalawang equation, yung dalawang formula yung gagamitin natin. And then dito, sa ating figure, to take note, yung ating weight kasi nag-act siya dun sa ating CG or the center of gravity or tinatawag din natin siyang centroid. While si buoyant force nag-act siya dun sa ating CB or the center of buoyancy. So itong mga to, meron tayong ibang notation para dun sa stability of floating bodies. So medyo, ito dalawang letters kasi itong mga to, pero dun ang gagamitin natin, tig isang letter na lang para lang mas madali yung equation natin. Pero para yun dun sa next topic, no? So ito na lang muna ang tandaan. Basta si weight nag-act siya kay CG, si buoyant force nag-act siya kay center of buoyancy. So yung si center of buoyancy, ito yung centroid ng submerged part. Ulitin ko balik na lang tayo dito kay CG na lang muna. So si CG, considering yung buong object, nandoon yung center of gravity niya, pinakagitna. Parang ganun. Pero dito kay CB, ito naman yung centroid or center of gravity nung nakasubmerge lang na part. So I hope malinaw yun, no? And then, etong dalawang yan ay collinear. So, pares nilang, kumbaga, kung magpo-project tayo ng isang line dyan, so, straight line yan. So, magkatapat si CG and CB. And then, meron tayong mga additional formulas dito. So, for homogeneous body of volume V, floating in an homogeneous fluid at rest, the volume displaced is equal to. So, ito is galing lang din dun sa formula natin dito sa kabila. So, ito galing lang din dito yan sa W is equals to BF. So, kumbaga etong W na yan, equate natin dito kay BF. So, mangyari, sabi natin W is equal to BF. Si W, that is gamma ng object, volume ng object. Si buoyant force naman, gamma ng fluid. So, fluid na lang ilagay ko muna. Volume dispersed. Ngayon dito, i-divide lang natin si gamma ng fluid on both sides. Siyempre, makakancel ito. Matitira dito is the volume submerged. So, volume submerged is gamma ng object, volume ng object, divided by gamma ng fluid. So, ito na rin mismo yun. So, magkaibang version lang kasi si ratio ng gamma, pwede rin natin siyang express actually in terms of the ratio naman ng specific gravity. Or kung gusto nyo, pwede rin siyang in terms of density. Yung rho naman. So, rho ng object divided by rho ng fluid. So, pares lang naman. So, ratio, pinagre-ratio lang naman natin sila. Kasi di ba si rho kasi, or si gamma is rho times g. So, etong nasa taas, rho times g ng object divided by rho times g ng fluid. So, yung g na doon, nandoon, parehas lang naman yung tinutukoy doon acceleration due to gravity. So, magka-cancel lang. So, eto pwede rin express in terms of density ng object divided by density ng fluid. And then times the total volume V. So, itong V dito na walang subscript, that is total volume, no? So, yun yung volume ng object. And then, another variation of this equation, so kapag constant naman yung cross-sectional area. So, yung cross-sectional area, merong perpendicular height na h. So, for example, sa case ng cylinder, dito na lang, i-drawing ko na lang dito sa tabi. For example, cylinder. So, syempre, si cylinder, merong constant na circular base. Okay, pangit naman ang drawing. Ganyan na lang. So, yung area ng base sa taas, parehas sa area ng base sa baba. So, constant cross-sectional area. And then, ang tinutukoy nating D dyan is actually the submerged depth. So, ito yung D na tinutukoy natin sa equation na yan. And then, yung height is yung height na perpendicular dun sa constant cross-sectional area. So, kung gusto mo mahanap si submerged depth, equal lang yan dun sa, so parang dun sa previous na slide natin, dito, lang, dito. Kung mangyayari lang kasi, di ba si volume, constant cross-sectional area, pwede natin express as area times height. So, originally, kung volume ang pinag-uusapan kasi, ito is area times the submerged depth, tapos etong sa h dito, area times total height. So, etong area times submerged depth, ito yung gamma dispersed. Etong area times height naman, ito yung total volume. So, kumbaga, nag-cancel lang yung dalawang area kabilaan. So, ang natira is yung mga height nila. So, total height, etong h, submerged height naman si P. And same with the previous slide. So, pwede siyang in terms of specific gravity, pwede rin in terms of unit weight, or pwede rin siyang in terms of density. So, ito ay para dun sa constant cross-sectional area na floating body.
para mas maintindihan yung ating concepts, so let's try to apply it sa mga sample problems. So for this problem, we have a block of wood 0.4 meters by 0.4 meters by height in meters in dimension was thrown into the water and floats with 0.20 meters projecting above the water surface. And that same block was thrown into a container having a liquid of specific gravity 0.80 and it flows 0.18 meters. So tinatanong, determine the following: the value of H, the specific gravity of the block, and the weight of the block. So, kung hindi masyadong magets yung figure natin, so meron dalawang scenario dyan. So, we're talking about the same block of wood, no? Na ito yung dimension. So, una, nilagay daw siya sa tubig, and then, nilagay din siya dun sa isang container merong ibang liquid. So, let's say, drawing tayo ng figure muna. Natin block. So, in water, say, ito yung ating water. So, 0.4 by 0.4 yung kanyang area. So, ang tinatanong dito is yung height niya kasi. So, from this dimension, we can assume na yan is something rectangular prism in shape. So, merong constant cross-sectional area na 0.4 by 0.4. And then, ang drawing ko na lang siguro is the two-dimensional, no? So, para lang mas makita yung projection ng mga heights niya. Let's say, ganito ang itsura. So, 2D na lang pag-drawing ko. So, ito yung total or gamit ako ng ibang kulay for the dimension. Let's use red na lang. So, let's say yung total height niya ay H. So, yan yung hinahanap. And then, so yung cross-sectional area niya, so yun nandito sa taas, tapos yun nandito sa baba, yan yung tinutukoy natin na 0.4 by 0.4. Now, pagdating daw sa water, merong height na nakaproject above the water. So, meron kasi tayong dalawang klase ng volume, no? Volume submerged, tapos volume projecting above the water surface, or tinatawag din natin siyang volume exposed. So, basta yung volume exposed, yun yung part ng object natin na nasa ibabaw or nakalutang pa. So, sabi dito sa problem na to, meron daw height projecting above the water surface na 0.2 meters. So, ganito yung case kapag water. Ngayon, pagdating naman kay liquid, so in liquid, so sinubmerge daw siya sa liquid. Let's say ito yung liquid surface. And then we have the object. So, same object naman ang pinag-uusapan dito, no? So, meron pa rin siyang total height, syempre na h pa rin. Pero, etong object natin, nung liquid na merong SG na 0.8 na ang gamit, so ang nakaproject na lang ay 0.18 meters. So, yun yung pinagkaiba, no? So, ang tinatanong dito is the height of the object. So, pag meron na kasi tayong height, actually wala tayong magiging problema dun sa part B and part C. Now, para ma-compute yung ating height, so isa lang naman sabi natin, yung formula na gagamitin natin dito, so lagi yung W is equal to buoyant force. Now, meron kasi tayong nawawala dito aside from the height pa. So, nawawala din dito, hindi binanggit what is the specific gravity of the object or what is its unit weight. So, hindi binanggit. So, dito, kay water, syempre yung ating SG is equal to 1.0. While dito naman kay liquid, ang ating SG ay 0.8. So, nakalagay naman yan dyan sa ating problem. Ngayon, para makapag-compute ng weight, so di ba ang weight kasi, so ang tinutukoy nating weight dyan, weight ng mismong object. While the buoyant force, so meron tayong formula para dito, di ba? So, lagay ko na dito sa taas. So, when we say weight ng object, so that is gamma ng object times volume ng object. So, kung hindi kayo familiar, saan nanggaling yan? So, galing lang yan sa fluid property na unit weight, di ba? So, pag unit weight kasi, that is the ratio ng weight to the volume.
So, i-rearrange lang natin, ibig sabihin, itong volume sa ilalim, multiply natin sa unit weight. So, ito yung formula na yun. So, kung weight ng object ang pinag-usapan, equal lang siya sa unit weight niya times the volume. Now, pagdating naman kay buoyant force, di ba ang formula natin sa kanya, gamma kung saan sinubmerge yung object, times gaano karaming volume yung nakasubmerge. That's V sub T. Now, dito, since block naman yung pinag-uusapan, so siguro, pangalan na lang natin siyang gamma ng block, tapos volume ng block. So, pagdating kay water, so syempre yung weight ng object, that is, so pangalanan ko siyang gamma ng block, and then volume ng block. So, take note, pagdating sa weight, no, ang ginagamit nating volume is the total volume. And then, equate natin buoyant force. So, formula ng buoyant force, that is gamma ng fluid times volume dispersed. So, same with this. So, yun yung gagawin natin dito sa kabila. So, i-copy ko lang. So, dito, gamma ng block. So, hindi naman pinalitan, no? So, parehas na block yung pinag-uusapan dito. Nilipat lang ng lagayan. So, this is still gamma ng block, volume ng block. Gamma ng fluid, volume ng submerge. Now, dito, wala tayong value ng gamma ng block. As you can see, kailangan kasi natin yan for both the water and dito sa liquid. So, gamma ng fluid, so binanggit naman dyan, considering water, so syempre, gamma ng water ito. Dito naman, syempre, gamma ng liquid ang gagamitin. Volume submerged, so di pa natin alam actually yung exact na value niya kasi kailangan din natin ng height. So, dun sa ating figure, kung yung h na to is the total height, tapos meron nakaprotrude na 0.2 pagka sa water, so paano natin na-express etong height na to? So, paano yung equation natin for the submerged depth? So, take note, h yung buo. Tapos, dito sa taas, merong 0.2. Ibig sabihin, etong part na to, pwede natin express h minus 0.2. While dito sa kabila, yung submerged depth naman niya, this is h minus 0.18. So, I hope nasundan lahat yun, no? So, dito kay gamma, wala tayong problema na gamma ng fluid, volume submerged. So, pwede natin siyang i-represent in terms of h. Kasi volume naman, total ng block. So, kailangan din natin si h. So, basically, sige, sulat na lang muna natin para nagigets yung sinasabi ko. So, gamma ng block, wala pa tayong value niyan. So, iusog ko lang konti. Gamma ng block. Pero si volume ng block, pwede natin computein yan. Pero hindi makompute no exactly kasi wala pang h. So, ang equation ng volume ng block, so volume ng block, that's length times width times height. That's 0.4 by 0.4 by height na h. While dito kay buoyant force niya, equal yan kay unit weight ng liquid. So, dito ang liquid na involved is water. So, gamitin natin to 9.81. So, nakakilonewton per cubic meter na lang since wala namang binanggit sa problem. And then, multiply natin volume naman ng submerged. So, ang volume submerged natin, so di ba dito, constant ang kanyang cross-sectional area. So, actually, pwede nyo gamitin yung isang formula natin no, na considering the submerged depth and total height na lang. So, yung merong DNH na formula. Pero dito, since naisulat ko na, so lagay ko na lang din volume submerged. Siyempre, yung area niya, 0.4 by 0.4. Pero dito, ang kanyang submerged height, so, tatamaan pala yun kanina. So, ang submerged height, eto lang, yung nakalubog na part which is h minus 0.2. So, h minus 0.2. So, yan yung kanyang volume submerged. So, titignan natin dalawang equation natin. So, both sides of the equation, merong 0.4 by 0.4. Ibig sabihin, pwede na natin i-cancel actually itong 0.4 by 0.4. So, ang matitira lang, we have gamma ng block times its height is equal to 9.81 times h minus 0.2. So, yan is para kay water. So, ang papakita din natin yung kay liquids, hindi na kasi siya kasha. Siguro sulat ko na lang sa kabilang slide, no? So, i-rewrite ko in liquid with Sg na equal to 0.8. So, weight
is equal to buoyant force. So, gamma ng block. So, nire-write ko lang yung nasa kabila, no? Is equal to gamma ng liquid times volume submerged. So, dito, wala pa rin tayong value ng gamma ng block. And then, multiply natin sa same equation for the volume ng block. So, yung cross-sectional area niya, 0.4 by 0.4 by total height na h. And then dito, ang ating gamma ng liquid, so sinubmerge siya sa liquid na merong SG na 0.8. Ibig sabihin, ang unit weight na gagamitin natin, we have 0.8, multiply natin gamma ng water. So I hope hindi pa nakakalimutan na yung formula ng or fluid properties natin. So ito yung ating gamma ng fluid or gamma ng liquid. Multiply natin submerged depth. So dito, ang ating submerged depth, ito lang yung height niya, h minus 0.18. So, h minus 0.18. So, cross-sectional area, 0.4 by 0.4 by height or submerged height niya na h minus 0.18. So, same, pwede natin i-cancel itong 0.4 by 0.4. Ang matitira ulit, we have gamma ng block times its total height equal to 0.8 times 9.81 multiplied to h minus 0.18. So, meron tayong na-produce na isang equation. So, kung papansin natin dito, kay water kanina, ang unknown natin is gamma ng block kasi walang binigay. Same with the h kasi isa yun dun sa hinahanap. So, dalawa yung unknown natin dito. Dito sa kabila, actually ganun din. Nawawala rin si gamma ng block, nawawala si height ng object. Pero considering this equation, so na-produce natin, so meron tayong dalawang equation. So, merong dalawang unknown, merong dalawang equation. Basically, we have two equations to unknown dito, no? Pero para mas madali ma-compute yung values ng mga unknowns na yon. So, eto, siguro pangalanan na lang natin dito sa kabila. So, this is, say, equation 1. While this one, pangalanan natin equation 2. So, kung papansinin natin yung ating dalawang equation, eto, equation siya ng gamma block times height. And, actually, ganun din dito sa kabila. This is gamma ng block times height. So, parehas silang gamma block times height. So, magkaiba lang yun din dito sa right side ng mga equations nila. So, para ma-solve natin yung isang unknown, ang pwede natin gawin is to equate equation 1 and equation 2. So, bakit natin equate? Kasi, parehas silang gamma b times height. So, ito rin, gamma b times height. So, gamma ng block is equal to height. So, equal lang din yan sa gamma ng block equal to height. Kumbaga magkaibang expression lang. So, ito, expression doon kay water. Ito naman, expression or equation para siya kay liquid. So, kanina, doon sa equation 1 natin, that is 9.81 times h minus 0.2. So, palitan lang natin. Ang gamma b times height ni water, 9.81 times h minus 0.2. While para kay liquid, ang kanyang gamma b times height ay 0.8 times 9.81 times h minus 0.18. So, pwede natin isolve dito si h, no? Pero para mas madali yung equation, actually, pwede na rin naman i-cancel si 9.81 kasi present yan kabilaan. So, matitira na lang, we have h minus 0.2 equal siya to 0.8 times h minus 0.18. So, it's up to you paano nyo isosolve ito. So, you can use shift solve or use algebraic manipulation. So, kayo nang bahala paano nyo isosolve ito, no? So, pag na-input nyo sa calc yan, so the value of h will be 0.28 meters. So, ito na yung answer natin for part A. So, yan yung total height ng ating object, ng ating block. Now, for part B, ang tinatanong naman is the specific gravity of the block. So, when you say specific gravity, so meron actually, or marami actually pwedeng expression na pwedeng gawin, no? So, pwede nyo padaanin kay density, pwedeng kay weight, pwede rin kay unit weight. So, it's up to you, no?
Pero by definition kasi when we say specific gravity ng isang object, that is just the ratio ng pwede siyang density ng object divided by density ng reference which is water. Or pwede rin siyang ratio ng unit weight to the unit weight ng water. It's up to you, no? Paano nyo siya solve. Pero dito, ang meron kasi sa ating equation is unit weight. So, siguro mas okay kung yun na lang gagamitin natin. So, meron tayong h na 0.28. So, 0.28, ang pwede nating mahanap sa pag-compute ng specific gravity is the unit weight ng block. So, pwede na natin siyang masolve. So, kung maalala nyo, dalawa yung unknown natin kanina, gamma ng block tapos height. Pero dito, since meron tayong height, so you can use either the equation 1 or equation 2. So, it doesn't matter naman kung alin yung mapili nyo kasi parehas lang yung lalabas. So, substitute nyo lang. So, let's say, for part B, in equation 1, h is equal to 0.28 meters. So, yan yung solve natin. So, salpak na lang natin kay equation 1, gamma ng block times height na 0.28 is equal to 9.81 minus h na 0.28 minus 0.2. So, ito yun yung kanina, no? So, gamma block times height equal to 9.81 times h minus 0.2. Pero kung gusto nyo gamitin sa equation 2, wala namang problema. So, parehas lang din naman yung kakalabasan. So, from this, pwede na natin isolve si gamma ng block. So, if we solve that, value ng ating gamma ng block ay, calculate ko lang, 9.81 times 0.28 minus 0.2 over 0.28. So, we have 2.80 so, gamit na lang tayo 3 decimal, 803 kilonewton per cubic meter. So, kilonewton per cubic meter kasi yung unit natin for 9.81 dito. So, kilonewton per cubic meter din. So, yun yung gamma ng block. Pero hindi yun yung hinahanap, no? Ang hinahanap kasi is the SG. So, SG ng block. So, tulad ng sinasabi ko kanina, so maraming pwedeng gamitin sa pagsusolve ng SG. So, pwedeng in terms of the ratio ng unit weight. So, pag SG kasi, unit weight ng object divided by the reference, unit weight ng water. Or pwede rin siya in terms of density. So, say, density ng block over density ng water. So, dito, meron na kasi tayong value ng gamma ng block, edi yun na lang yung gamitin natin. So, gamma ng block, we have 2.803. Divide natin, gamma ng water, 9.81. So, SG ng block is equal to 2.803 divided by 9.81, we have 0.286. 0.286. So, SG ay walang unit. So, as is na yan. So, same kasi yung pinagre-ratio natin. So, same na makakancel yung unit nila. So, yan yung answer natin for part B. For part C, ang tinatanong is the weight ng block. So, ano ba yung mga formula or equation na merong weight? So, dito, yung weight, so ito, parang baka magsawa kayo dito sa equation na to. So, lagi nyo tatandaan, si weight ay laging equal to gamma times volume. So, pinakita natin yan kanina, igaling lang ito dun sa fluid property na unit weight. So, unit weight kasi is weight over volume and then rearrange lang natin. So, makukuha natin si weight is equal to gamma times the volume. So, ang tinatanong is the weight ng block. So, kung weight ng block ito, syempre gagamitin mo gamma ng block kung ano material siya gawa and then total volume din ng block. So, dito meron na tayong value ng gamma ng block. Yun yung 2.803 kanina. And then, si volume ng block, pwede rin natin siya makompute. Kasi, binigay naman sa problem yung cross-sectional area niya, tapos na-compute na natin yung kanyang height, which is 0.28. So, ang gamma ng block is 2.803 kilonewton per cubic meter. And then, ang kanyang volume ay, cross-sectional area niya, 0.4 meters by 0.4 meters by, na-compute nating h kanina, 0.28. So, ito, unit niya ng volume. So, 3 meter. So, ito is cubic meter. So, magka-cancel na ito. Ang matitira is nakakilonewtons.
So for the weight ng block, we have 2.803 times 0.4 squared times 0.28. You have 0.126 kilonewtons. 0.126 kilonewton. So this is the answer for part C of problem number 1. So I hope nasundan mo yung ating problem 1. Let's try another example. So dito naman kay problem 2, we have a block of wood, 0.2 meter thick, is floating in seawater. So take note, laging babasahin saan nakalutang. So hindi porket water, parehas na 9.81. So actually medyo madali ma-miss out kasi actually ito pag binabagit sa seawater, salt water. So be careful of that, no? So the specific gravity of the wood is 0.65 and then tinatanong, find the minimum area of block which will support a man weighing 80 kilograms. So dito, parang kabaliktaran siya actually ng ating problem 1. Ang binigay kasi sa problem 1 is the cross-sectional area. Tapos hinahanap yung height or yung pinaka-thickness ng block. So dito, ang binigay is yung thickness. Tinatanong ano yung minimum area niya. So merong word dito na minimum. So bakit merong minimum? Kasi dun sa block of wood na yun, sabihin natin, so 0.20 mm thick. So parang siguro tabla, parang ganun yung dating niya. So merong sasakay kasing man doon weighing 80 kilograms. So syempre, pag may sumakay, so possible lumubog yung pinaka-block mo, no? So merong minimum na word dito kasi although it is not completely stated dito sa problem na to, no? Pero pag mga ganito, minsan nire-refer din siya as inequilibrium. So ang pinaka-figure natin, so i-drawing ko na lang. For example, ito yung ating seawater surface. And then merong block of wood. Say ganyan. And then ang kanyang thickness daw ay, so itong thickness niya 0.2 meters. So originally, ganito sana yung itsura ng block natin. Wait lang, medyo tagilid. Ayusin ko lang konti. Mas lalo namang tagilid. Mahirap talaga straight dito kasi sa pen tab. For example, ganyan. So originally, nung lumulutang pa lang yung block of wood, so syempre, merong part na nakasubmerge, merong part na nakaproject above the seawater surface. So dito, alam natin na nag-float siya kasi ang pwede natin gamitin pang check dyan. So tignan nyo yung specific gravity ng wood. So 0.65 lang. So ano ba kasi yung specific gravity ng seawater? So 'di ba that is 1.03. So sabi natin one reason bakit lumulutang yung mga objects is dahil sa density nila. So kung mas malaki yung density ng mas maliit yung density ng object kaysa dun sa liquid, so lulutang yung object natin. So for this case, 0.65 is less than the 1.03 na kay seawater. So lulutang at lulutang yung ating block of wood. So dito, so sample natin, parang ganito yung itsura niya. So merong part na nakasubmerge, merong part na nakaproject above the seawater surface. Ngayon, ang mangyayari daw, merong sasakay na man weighing 80 kilograms. So pagsakay niya, let's say dito na lang sa baba. So hindi kasi binanggit yan sa problem, pero ang mga term na ginagamit pag mga ganitong klase, no? So in equilibrium. So when we say in equilibrium, maging itsura niya, so let's say merong stickman dito. Lang, hindi nakapatong. Tagilid yung ulo niya. So yan, merong sasakay naman weighing 80 kilograms. So hindi binanggit sa problem na pero mga ganito yung maging assumption natin. So i-assume natin na yung block is just kumbaga enough na nakasubmerge wherein yung pinaka-top nung block natin is flush with the seawater surface. So ito yung ating seawater surface, no? Magagawin natin, kapag sumakay yung man, dapat sakto-sakto lang na parang nababasa konti yung kanyang paa. Ibig sabihin, yung pinaka-top nung block natin is just touching the liquid surface.
So, although wala kasing binanggit sa problem na ganyan yung setup, no? Pero ganito yung i-assume natin. So, just nakasubmerge lang yung pinaka. Parang completely submerge yung ating block. So, ganun yung magiging dating niya. So, kaya mayroong minimum dito kasi siyempre kung hindi enough yung area ng block kung saan sasakay yung tao, so possible lumubog silang pareho. So, kaya naglagay ng minimum para kumbaga saktong-saktong lumulutang sila parang nakasakay siya sa balsa. Parang ganun yung magiging dating. So, kung i-analyze natin yung mga force na nag-act sa kanila sa pinaka-FBD natin, so basically that is just W is equal to BF. Ngayon, etong equation kasi na W is equals to BF, di ba nanggaling siya dito? Balikan lang natin. Dito sa figure na to. So, dalawa lang kasi yung meron dito sa ating object. So, syempre, kapag in-equilibrium siya, kumbaga walang other external force. So, weight tapos buoyant force lang ang nag-act sa kanya. So, dalawa lang. Yung isa, downward. So, si weight kasi lagi naman yung downward. And then, si buoyant force, lagi rin siyang upward. So, sila lang basically sa mission ng vertical forces. So, upward is equals to downward. Kaya W is equals to BF. So, dito, ibig sabihin, yung W is equals to BF, pwede kasing dalawa yung weight na nag-act. Pwede ring dalawa yung buoyant force. For example, dalawang object yung nakasubmerge. So, something like that, no? So, etong W is equals to BF, para lang din siyang summation ng vertical forces. Kumbaga, eto yung lahat ng downward, eto naman yung lahat ng upward. Meaning, so merong mga cases na, yun nga, sabi ko, dalawa yung weight, possible, or tatlo, or apat. Ganun din sa buoyant force, pwede rin siyang 2, 3, or 4. So, depende dun sa ating problem. Pero kung i-analyze natin dito sa ating problem 2, so ano ba yung mga weight na meron dun sa ating problem? So, originally, syempre, merong weight yung block. And then, so binidicate naman dyan, so nagbigay ng mass. So, naka-kilogram, so mass pa lang yan. Pag merong mass, meron ding weight, syempre. So, considering the weight, so dalawa yung present dito ngayon. So, merong weight si block, meron ding weight si man. So, W sub M na lang. Pero pagdating sa buoyant force, so meron din bang buoyant force si man? So, wala no, kasi nakasakay siya dun sa block. Ang nakasubmerge lang is yung pinaka-block of wood natin. So, ang meron lang buoyant force, si block. So, walang buoyant force si man kasi si man nakasakay sa block. So, yun yung critical dito na kasi hindi completely stated sa problem. Pero yun yung maging solution natin dito. Ngayon, lagyan lang natin ng, or expand lang natin to mga to. So, si gamma ng, or si weight ng block. So, take note, weight is equal to gamma times volume. So, magsawa kayo sa formula na yun. Yun talaga yung ginagamit dito. So, weight is gamma. So, weight ng block, we have gamma ng block, volume ng block. Pero dito sa weight ng man, so hindi nyo na kailangan gamitin si gamma times B kasi nagbigay na ng mass. So to convert mass to weight, so ang formula natin for W, di ba, is equal lang kay M times acceleration due to gravity. And then kay buoyant force, so that is, or lagi naman itong gamma ng fluid times volume submerged. Now dito, papansin na, sabi natin, completely submerged, kumbaga yung pinaka-top ng block is flush dun sa liquid surface natin. Ibig sabihin, completely submerged meaning yung ating volume ng block equal siya dun sa submerged volume. So, eto, pwede nating palitan na lang din as volume ng block kasi completely submerged. So, equal si displaced volume kay total volume. So, punta tayo kay gamma ng block. So, gamma ng block, makukuha natin yan. So, merong binigay kasi na SG ng wood. Yung block natin is made of wood. So, gamma ng wood or gamma ng block, we have 0.65 times 9.81. By the way, ang hinahanap dito, minimum area. And then, multiply natin volume ng block. So, to get the volume ng block, so area, tapos, merong thickness. So, technically, assume din natin siya na parang rectangular prism in shape ulit. So, merong constant cross-sectional area, yun yung hinahanap. And then, meron siyang thickness na 0.2. So, lagyan natin dito, area ng block times height. So, yung height niya or thickness niya is 0.2 meters. So, yan yung ating volume ng block. So, volume ng block, volume ng prism, area ng base times height lang.
And then plus, to get the mass ng ating man, so we have 80 kilograms, multiply natin ng 9.81. So, para hindi malito, no, this is meter per second squared. Lagyan ko ng unit. So, 80 kilograms. So, kung maalala ninyo, kilogram times meter per second squared, so anong unit yung mapuproduce? So, eto, ang mapuproduce niya lang unit is newtons, di ba? So, actually dito, kanina, mali yung nagamit natin. Kasi kung newton lang ito, syempre, dapat newton lang din dito sa kabila. So, instead of using 9.81, ito kasi 9.81, naka-kilonewton per cubic meter yan na unit weight. So, ang gagamitin natin para newton lahat, 9810. So, I hope nasundan yung part na yun, no? And then, equate natin kay gamma ng fluid volume ng block na equal lang din kay volume submerged. So, unit weight ng seawater, we have 1.03. So, para Newton din, gamitin natin si 9810. And then, we have, for the volume ng block or the volume dispersed, so equal lang din siya kay area ng block times 0.2. So, yan lang siya. And then, dito sa ating equations, isa na lang naman yung nawawala. So, pwede na nating mahanap yung area ng block. So, yan na yung pinaka-minimum area niya. And that is equal to 1.05 square meters. So, yan yung ating answer for problem number 2. Okay, next. For problem number 3, ang scenario naman natin, meron daw hollow cylinder, 1 meter in diameter, 2 meter high, weighing 3825 newtons. So, binigay na yung weight ng cylinder, no? So, hollow in a sense na hindi siya yung parang pipe ng dating, so butas kabilaan. So, hollow siya in a sense na para siyang container ba? So, cylindrical na container, close yung baba, open sa taas. So, parang ganun yung dating niya dito. Tinatanong kay part A, so how many kilograms or how many kilonewtons of lead weighing. So, although weighing yung term na ginamit to, pero ang binigay kasi na unit, naka-kilonewton per cubic meter. So, this is the unit weight yan ng lead. So, tinatanong gaano kabigat in kN must be fastened to the outside bottom of the cylinder to make it float with 1.5 meter submerged in water. And then for part B, paano naman daw kapag nilagay sa loob ng cylinder yung lead? And to visualize, drawing lang natin yung ating figure. So for part A, so ito yung ating, so binagit ba? So water. So this is water, no? So 2D na lang ulit, no? So although cylindrical yung ating container, so drawing ko na lang siya na parang rectangle. So parang pinaka-front view niya. So yung total height is 2 meters. So this is in total 2 meters. And then, maglalagay daw tayo ng lead. So take note, ang description dyan, fasten to the outside bottom. If a-fasten mo, so wala naman hindi na natin concern paano siya finasten. So pwedeng pinali, dinikit, or kung ano mang pandikit ang ginamit. So basta merong lead sa baba. Let's say gamit ako ng yellow. So merong naka-attach na lead dito. Let's say irregular in shape na lang. So basta naka-attach siya, naka-fasten daw sabi sa problem. On the outside bottom. So nasa labas, nasa bottom ng cylinder. So maglalagay daw ng lead dyan sa baba dyan para merong submerged depth. Kumbaga, pag in-attach mo yan, merong mapoproduce, ang submerged depth niya na ay 1.5 meters. So, kung 1.5 ito, so syempre itong nakaprotrude na height is 0.5 meters. So, nag-attach ng lead para 1.5 meter yung submerged depth. And then, ang unit weight nito is 110 kilonewton per cubic meter. And then, we also have the weight ng cylinder na 3825. So, tinatanong, gaano kabigat to in terms of kilonewton. So, our solution will is still from W is equal to buoyant force. So, dito yung study natin so ano yung mga weight na meron, ano yung buoyant force na present din. So, sabi natin, di ba, itong equation na to, summation lang siya ng vertical forces. So, weight, lahat ng downward, equate mo sa lahat ng
upward. So, ano ba yung present na weight dito? So, una, merong weight syempre si cylinder kasi binigay na yan sa problem mismo. And then, meron ding weight si lead kasi yun yung hinahanap dito kay part A. So, si lead, so para hindi magkalituan, siguro ang gamitin ko na lang is PB. As in, yung chemical symbol ng lead which is plumb up. So, pag L kasi baka mapagkamalang liquid. So, yan yung weight, no? So, wala naman na ibang merong weight dyan. So, yung dalawa lang talaga. So, equate natin pagdating kay buoyant force. O, baga eto kay left, summation ng lahat ng weight. Dito naman kay right, summation ng lahat ng buoyant force. Now, pagdating kay buoyant force, di ba, merong submerged volume. So, ano ba yung mga nakasubmerge dito? So, merong nakasubmerged part C, cylinder. So, basically, meron din siyang buoyant force. And then, the nasa outside bottom ng cylinder natin sila, ibig sabihin, regardless of what is the shape, regardless of the shape ng pinaka-lead natin, meron ding nakasubmerge na volume of lead. Ibig sabihin, meron din siyang mapoproduce na buoyant force. So, yan yung ating pinaka-general equation dito. Ngayon, ang hinahanap, gaano kabigat si lead. So, salpakan natin itong mga to. So, weight ng cylinder, provided sa problem, we have 3825 Newton. So, take note, this is naka-Newton, no? And then, plus natin, so weight ng lead, so, yun yung nawawala pa, no? Pero pag sinabi nating weight ng lead kasi, so, di ba, pwede nating express si weight kasi ng gamma times volume. So, wala pa kasi tayong value ng volume. Hindi kasi binigay yung dimension ng ano, tinatanong rekta, ano yung weight niya. So, itong weight ng lead na to, pwede nating express din. So, gamma ng lead plus sa volume ng lead. Equate natin. So, buoyant force ng cylinder. So, pwede natin makompute to, no? So, alam natin, nakasubmerge siya sa water. And then, ang submerged height niya is 1.5. Ang cross-sectional area niya, 1 meter na diameter. So, dito, buoyant force ng cylinder. So, nakasubmerge siya sa water. Gamitin natin 9810. Kasi, naka-Newton yung weight ng cylinder. So, para pare-parehas na naka-Newton. So, this is the gamma ng water. Multiply natin volume submerged ni cylinder. Ang volume submerged niya, pi over 4 times 1 squared. So, ito yung area ng base ng cylinder. Multiply natin ang submerged height na 1.5. And then, idagdag natin. So, buoyant force naman ni lead. So, for the buoyant force, so same pa rin naman, nakasubmerge siya sa water, di ba? So, ang gamma ng fluid natin pagdating kay lead, yun pa rin water, 9810. Then, multiply natin, so hindi kasi natin alam ano yung volume ng lead. Pero based sa ating figure, kung naka-attach sa bottom ni cylinder si lead, syempre, naka-submerge siya ng 1.5. So, ibig sabihin yung pinaka-bottom niya, completely submerged na. Meaning, yung ating lead dito na naka-attach sa bottom outside is completely submerged din. Ibig sabihin, yung total volume ng lead natin, yun na rin yung submerged volume or displaced volume ng lead. Ibig sabihin, ang multiply natin dito is yung total volume na rin ng lead. Kasi, yung total volume niya, yun na rin yung, kumbaga completely submerged kasi si lead. So, yung volume displaced ni lead, equal na sa total volume niya. Ngayon, etong gamma ng lead dito, so, di ba, pinigay yan sa problem natin. So, 110 kilonewton per cubic meter. So, siguro, edit ko na lang dito para hindi ko na siya i-rewrite. So, take note, naka-Newton, naka-Newton, naka-Newton. So, gamitin din natin naka-Newton. So, multiply natin ito ng 1,000 para maging Newton per cubic meter din. So, you have, iusog ko tong plus 110 times 10 raised to 3. Parenthesis na lang. So, convert lang natin ng Newton, no? So, mula dito, isa lang naman yung unknown na sa ating equation. So, pwede nating ma-solve yung ating volume ng lead. So, V ng PB. Solve lang natin. So, 3825 plus 110 times 10 raised to 3 equals to 9810 times shift pi over 4 times 1 squared times 1.5.
plus 9810 volume. So, ang volume ni lead is 0.077 cubic meter. So, yan yung pinaka-volume ng lead na naka-attach para merong 1.5 na naka-submerge height. Pero ang tinatanong kasi, gaano kabigat in kilonewton? So, pwede nating compute yun. So, actually, di ba, ito yung ating equation kanina. Yung weight ng lead is gamma times volume niya. So, pwede natin makompute yung weight ng lead. So, pag weight, equal lang yan kay gamma times volume. So, gamma ng lead, volume ng lead. Ang kanyang gamma, so nakakilonewton ang hinahanap. So, gamitin din natin nakakilonewton na unit weight. So, 110 kilonewton per cubic meter times volume niya na 0.077 cubic meter. So, cancel si cubic meter. Ang matitira is kilonewton. So, weight ng lead is 110 times 0.077. We have 8.47. 47 kilonewtons. So, ito na yung ating answer for part A. For part B, ang tinatanong, so what if ilagay daw sa loob ng cylinder? So, sabi natin kasi hollow yung cylinder. Ibig sabihin mo lang laman yung loob niya. So, ang scenario, same pa rin siya dun kay A. Kailangan merong 1.5 na submerge height or submerged depth in water, no? Pero, ang pinagkaiba, imbes na nasa labas, outside, bottom ng ating cylinder, ilalagay mo naman siya dun sa loob. So, drawing ko lang yung figure. So, yung figure ni part B, ganitong itsura. So, ito pa rin yung ating liquid surface. Ito yung ating cylinder. Sa gilid. So, ang total height niya, so para sa mga cylinder ang pinag-uusapan, no? So, this is 2 meters. And then, ang submerged depth niya, dapat merong ma-produce pa rin na 1.5 meters. Ang pinagkaiba nga lang, kasi yung lead mo, ilalagay mo na siya dun sa loob. So, let's say kung ano man yung shape ng lead natin. Kasi ganyan siya. So, summation pa rin tayo ng vertical forces sa lahat ng weight, equate mo sa lahat ng buoyant force. So, dito, ang weight na meron is still the weight ng cylinder tapos weight ng lead. So, meron pa rin namang weight si cylinder. Ito yung binigay plus hanapin natin weight ng lead. Ang pinagkaiba lang sa solution natin sa part A, so, isa na lang kasi yung buoyant force na present dito. Buoyant force na lang ni cylinder. Kasi nilagay mo sa loob si lead eh. So, wala nang dinidisplace ng water si lead. Ang meron na lang is si cylinder. So, I hope na gets yun, no? So, pinaka-solution natin, parang ito rin siya. Tatanggalin nyo lang itong pangalawang term natin kay buoyant force kanina. And then, everything is the same na. So, this is 3825 plus 110 times 10 raised to 3 para maging newtons. Multiply natin volume ni lead. Equate natin, buoyant force cylinder, we have 9810. 9810 volume submerged ni cylinder, pi over 4, times 1 squared times submerged depth na 1.5. So, tinanggal lang natin yung plus dito kanina. So, to solve this, we have volume ng lead equal to nabakwata yung sa calculator ko. Kailangan kong i-type ulit. (9810) pi over 4 times 1 squared times 1.5. Ship solve. So, we have 0. Or kahit hindi na pala, no, i-ship solve. So, pwede palang rekta. Pero ito ang volume nito. So, para lang same yung solution natin, 0.070
cubic meter. And then, for the weight ng lead, equal ito kay, so gamma niya. So, ang gamma niya is 110 times 10 raised to 3 times 0.070. So, pero pwede rin pala na ito, ito na mismo yung hinahanap kasi na naka-kilonewtons. So, pero ang gawin nyo na lang, ito convert nyo ng kilonewton. So, gawin nyo 3.825. Ito naman gawin nyo 9.81. Or pwede rin ganyan mismo, 110 times 10 raised to 3 yung gamitin. So, i-multiply natin ito. Yan ay, so 110 times, or wait lang, naka-kilonewton pala. So, tanggalin natin itong si 100 or times 10 raised to 3. So, 110 lang times 0.070 kasi naka-kilonewton yung hinahanap. So, this is 7.7. 7.7 kilonewtons. So, ito na yung ating answer for part B. So, always check no kung ilang object, ilang weight ang meron, ilan yung submerge, kung ilang object yung nakasubmerge. So, yun naman yung magmamatter doon, no? So, dito pinakita lang natin. So, nasa labas kanina, tapos dito nilagay sa loob ng container. It's a matter of ilan yung merong submerged volume, ilan yung merong weight. And then, lagi yung W is equals to buoyant force. So, yun yung ating problem number 3. So, for problem number 4 naman, we have two spheres, each 1.2 meter in diameter, are connected by means of a short rope. One weighing 4 kilonewton, the other weighs 12 kilonewton when placed in water. So, tinatanong tension in the rope, volume of the spheres posed above the water surface, and then the height of the segment above the water surface. So, dito, kumbaga, kailangan kasi nating, hindi naman assume, no? So, kailangan nating i-check. So, merong dalawang sphere daw. So, hindi naman natin alam, initially, kung yung dalawang sphere ba na yan, lulubog parehas, lulutang parehas, or lulubog yung isa, lulutang yung isa. So, para ma-check natin paano yung magiging drawing sa figure, so, kailangan nating i-determine if ever na alin man sa dalawang ito ang lulubog or kung parehas man silang lulubog. So, something like that, no? And to do that, parang yung ginawa natin kanina, so we need to compute for the, or compare natin si weight and then the possible buoyant force na pwede nilang i-produce. For example, considering the sphere na merong weight na 4 kilonewtons. Then dito naman, considering the weight na 12 kilonewtons. So, ang buoyant force nila na mapoproduce, kung isasubmerge mo sila completely, ay parehas lang kasi magkaparehas sila ng size. Ang magkaiba lang is yung weight nila. So, possible siguro maggawa sa magkaibang material. So, yung isang material mas dense, yung isa mas magaan. So, ganon. Kaya magkaiba yung kanilang weight. Pero yung buoyant force na pupuproduce nila ay parehas lang. Example yan, sasubmerge mo daw sa water. So, ang buoyant force niya, syempre, gamma ng fluid times volume submerged. So, this is just, so let's say, naka-kilonewton na lang, 9.81 kilonewton per cubic meter. And then, kung isasubmerge nyo man yung buo na sphere, syempre, ang total submerged volume niya is the total volume na mismo ng sphere. So, formula ng volume of sphere, so we have 4/3 pi times radius cube. So, ang radius niya is 0.6. So, kalahati ng 1.2. So, we have 4/3 pi r cube. And for the sake of discussion lang, compute muna natin to. So, 9.81 times 4/3 pi times 0.6 cube. So, 4/3 pi r cube, 0.6. So, this is 8.876 kilonewton. So, kung kinompletely submerge natin yung sphere, yung dalawang sphere na yan, so ito lang yung possible na buoyant force na ma-produce nila. So, sabi natin, so kailan ba natin malalaman kung ang isang object ay lulutang or kailan naman siya lulubog? So, ang ginamit kong comparison kanina, di ba, is yung buoyant force tapos yung weight. So, kung tandaan nyo yung kanina, sabi natin, if weight is less than the buoyant force, or less than or equal to the buoyant force, eto, mag-float. Eto is, float, sabi ko na lang, ilagay ko na lang dito. While if W
is greater than the buoyant force, ito naman, magsisink yung ating object. So, nasa ano, yung second slide ba yun or third slide? So, ito yung ating parang pang-check, di ba? So, pag yung weight is less than or equal to the buoyant force, lulutang yung object. Pero kung yung weight niya mas malaki kumpara sa buoyant force, magsisink. Kumbaga, isipin nyo kasi si buoyant force, siya yung magsusupport sa weight. So, syempre, kung mas maliit yung nagsusupport, lulubog siya. Pero kung sobrang laki ng buoyant force na ma-produce, so syempre, kaya niyang isupport yung weight niya. So, lulutang yung object. So, considering the sphere na 4 kilonewtons, so ang weight niya syempre 4 lang, pero ang buoyant force niya is 8.876. So, for this case, mas malaki yung buoyant force. Pag mas malaki yung buoyant force, lulutang ngayon. Ibig sabihin, si 4 kilonewton na sphere ay lulutang. While si sphere naman na 12 kilonewton, so mas malaki yung weight kesa dun sa mapuproduce niyang buoyant force. So, kahit i-completely submerge mo siya, hindi na matadagdagan syempre. So, syempre, kung ano yung volume ng object, kahit ilubog mo siya parehas, hindi naman na madadagdagan yung kanyang volume submerged. So, as is na yun talaga, kung ano lang talaga yung volume niya. So, mas malaki yung weight kesa sa buoyant force, ibig sabihin, lulubog. So, from this, na pinang-check natin, pwede nating sabihin na si 4 kilonewton ay lulutang, si 12 kilonewton ay lulubog. So, pwede na tayong mag-drawing ng figure ngayon. So, itong figure na to, hindi lang basta in-assume, no, na yung isa. So, napakita naman natin dyan na based on sa comparison ng weight and buoyant force, yung isa talaga ay lulubog, yung isa is lulutang. So, yung lulutang na yon, yung 4 kilonewton. So, balik tayo dito. Ang buoyant force na ma-produce niya, 8.876. So, etong buoyant force na to na 8.876, ito yung mapuproduce kapag sinubmerge natin completely. Pero, ang kailangan mo lang kasi para mabalance siya, so just to float, so just to make an object float, so dapat lang sakto-sakto yung weight dapat equal to buoyant force. Pero dito sobra-sobra yung buoyant force. Meaning, hindi natin kailangan gamitin yung total volume niya. Hindi natin kailangan i-completely submerge para ma-support siya. So as long as equal yung value ng buoyant force and weight, so pwede na siyang mag-float. Ibig sabihin, so parang bottom line lang doon, sobrang laki ng 8.876 para i-support na yung 4 kilonewton. Ibig sabihin, hindi natin kailangan i-completely submerge yung ating 4 kilonewton na block. So, kumbaga let's say, merong part na nakalubog, merong part na naka-expose above the water surface. Parang ganun yung gusto kong i-point out doon. So, let's say parang ganyan yung itsura ng 4 kilonewton na block natin. And then, syempre, yung 12 kilonewton, lumubog. Wait lang, lakihan lang natin kasi parehas lang dapat sila ng size. Hirap naman mag-drawing dito. Yan, okay na siguro yan. And then, yung dalawang spear daw na yan is connected by means of a short rope. So, let's say merong rope na nagko-connect sa kanila. So, dito, no, hindi kasi binanggit or hindi nagbigay ng any information about the rope. Pero in fact, actually, syempre yung rope na yun, kahit gano'n man kaliit yung cross-sectional area ng rope, supposed to be, meron pa rin siyang madi-displace na water. Pero yun nga, walang binanggit dito. Pag ganun yung case, hindi natin i-consider yung dispersed volume ni rope. Pero meron mga ganong klase ng problem, no? Kasi nagbigay ng dimension ni rope, nagbigay ng weight ni rope. So, syempre, i-consider na siya dun sa analysis natin. Pero dito, since wala kang information about the rope, so sinabi lang, they're connected with short rope. So, wala namang binanggit na ibang details na. So, hindi natin siya i-consider dun sa weight and buoyant force. So, just the two spears ang i-consider natin. Ngayon, so syempre, si submerge, ilagay ko muna, eto si 4 kilonewton, eto si 12 kilonewton. So, si 4 kilonewton, parang nag-act siya as buoy. So, familiar kayo dun sa word na buoy. So, B-O-U-Y. So, parang siyang palutang sa dagat. Parang ganun yung dating niya na. Kasi lumulutang siya. Samantalang, ito naman si 12 kilonewton. So, supposed to be, magsisink yan up to the bottom ng ating pinaka-water. So, kasi kung dagat yan sana, dun sa seabed. So, parang ganun. So, sisink sana to, dire-diretso pababa. Kaso nga lang, since merong rope na nagko-connect sa kanila, so parang naghihilaan silang dalawa. So, merong tension ngayon na napoproduce sa ating ropes. So, yung value ng tension na yun, yung hinahanap kay A. And then, for part B, tinatanong, volume of the sphere exposed above the water surface.
Ngayon since alam natin na yung isa nakalubog, yung isa lang yung merong part na naka-expose. So hanapin na lang natin. So itong kay 4 kilonewton, so ilan yung volume niya na naka-expose above the water surface. And then pag na-compute yung volume na yun, so tinatanong ano yung height na naka-project above. So parang ito, ano yung height niyan. So yan naman yung para kay part C. So para i-solve natin yan, magkakaroon tayo ng force body diagram. So una, consider muna natin yung nasa baba, yung ating 12 kilonewton na block. So unahin natin i-consider yun kasi mas konti yung unknown doon. For example dito, alam natin yung weight niya, 12 kilonewton. And then pwede na rin natin makompute yung kanyang buoyant force. Actually, ito na rin yun mismo. And then, ang unknown na lang kasi natin, pag inuna natin yung FBD ng 12 kilonewton, ano na lang yung value ng tension dun sa rope. So basically, yun lang yung unknown. Pero pag dito tayo nag-start kasi kay 4 kilonewton, so ang unknown dyan, di natin alam ano yung volume submerged. Tapos, meron pang value ng tension. So dalawa yung unknown natin. So mas marami siya. Hindi natin siya makukompletely solve pag dito tayo nag-start kay 4 kilonewton. Kaya uunahin natin yung 12 kilonewton. So, considering 12 kilonewton block, so drawing ko lang, let's say ito siya. And then, merong weight. So, syempre, ang weight niya is 12 kilonewton. And then, meron ding buoyant force na nag-act sa kanya. So, si buoyant force ay laging pataas. So, itong buoyant force na to, ito yung gamma ng fluid times submerged volume. So, actually, kinumpute na natin yun kanina nung nag-check tayo. So, ang value ng buoyant force na yun is 8.876. So, kukunin ko na lang yun nandito no, kasi kinumpute naman natin kanina. So, ito is 8.876 kilonewtons. Ngayon, so paano naman yung direction ng tension mula dun sa rope? So, si rope nandun sa bandang taas ng 12 kilonewton, no? So, pag sinabi kasi nating tension, lagi yung above or away from the body. So, kung ito yung body ng ating 12 kilonewton na sphere, so ang tension kasi laging away from the body. So, ito yung ating tension. Kung magkakaroon tayo ng summation of forces, wait lang na next. Palit ako ng kulay. So, magsasummation ng vertical forces tayo is equal to 0. So, lahat ng downward, equate mo sa lahat ng upward. So, ang downward natin ay si 12 kilonewton. Ang upward natin, si buoyant force. Lagay ko na lang muna. Weight. And then, sa upward, meron tayong buoyant force plus yung tension dun sa rope. So, lagay natin, value ng W is 12. Value ng buoyant force, 8.876 plus tension. So, pwede natin ma-compute the value ng tension. That's 12 minus 8.876. We have 3.124. 3.124 kilonewtons. Ito na yung answer natin for part A. For part B naman, ang tinatanong volume nung sphere exposed above the water surface. So, pupunta naman tayo dun sa FBD ni 4 kilonewton na sphere. So, ang FBD niya, let's say, ito yung water surface. Ito yung sphere natin. Medyo nilakihan ko na lang, no? So, meron siyang weight na 4 kilonewtons. Meron siyang buoyant force na. So, hindi pa natin alam. So, compute natin si buoyant force na lang muna. So, hindi ito yung 8.876, no? Kasi yung 8.876 kapag completely submerged yung mga sphere. So, yan yung value ng buoyant force nila. Pero dito, hindi kasi completely submerged si 4 kilonewton. So, kaya hindi natin alam for sure ilan yung value ng volume submerged niya. Kaya hindi natin pwedeng gamitin yung total volume. And then, aside from the weight in buoyant force, meron ding tension. So, si tension, so nakakabit yung rope dito sa bandang baba nung 4 kilonewton na block. Ang tension laging away from the body. So, ganito yung direction ng tension. Lang, dito mama. Pababa. So, magsasummation tayo ng vertical forces. Summation ng F of Y is equal to 0. Sa lahat ng downward, weight plus tension is equal to lahat ng upward buoyant force. So, ang weight niya, 4 kilonewton. Ang tension na compute natin kanina, 3.124. Ang ating buoyant force, yan na siya.
Ang buoyant force ng ating 4 kN na block ay na sphere is 7.124 kilonewtons. So, pwede nating mahanap ano yung volume submerged. So, di ba ang formula kasi natin buoyant force, gamma ng fluid, volume dispersed. So, equate natin to, gamma ng fluid, so ang fluid dito ay water, times volume submerged. Ang hinahanap sa B kasi is the volume exposed. Pero madali na lang kunin yun. Kasi pwede nating express si volume exposed or projected above the water surface. So, kunin lang natin ano yung total, tapos susubtract natin ano yung submerged volume. So, compute muna natin si submerged volume, no? So, you have 7.124 equal to, so naka-kilonewton, gamitin natin 9.81 times submerged volume. So, ang submerged volume ni 4 kN na block, so 7.124 divided by 9.81, that is 0.726 cubic meter. Kasi volume exposed, ang total natin kanina, so hindi natin kinumpit, no? Ulitin na lang natin, 4/3 pi times 0.6 cube. So, ito yung total 4/3 pi r cube minus yung submerged na 0.726. So, for the volume exposed, so 4/3 4/3 pi 0.6 cube minus 0.726. So, we have 0.179. So, 0.179 cubic meter. So, ito yung ating volume of sphere above the water surface. So, yan yung ating part B. For part C, tinatanong ano daw yung height nung naka-expose na volume na yan. So, ito yun. Ano yung height daw na ito. So, para makompute yung height na yun, actually, ito is more on a geometry problem na. So, meron tayong spherical segment. So, ang tandaan nyo kay geometry, meron kasing dalawang klase ng spherical segment. The spherical segment with one base, sa spherical segment with two base. So, ang formula, talagay ko na lang dito, baka magamit nyo din. So, volume ng spherical segment with one base. So, ito ay pi h squared over 3. 3r minus h. And then yung isa, volume of spherical segment with two base. Pi h over 6. Quantity ng 3a squared plus 3b squared plus h. So, ano yung sa spherical segment? Try ko na lang mag-drawing dito. Meron pa namang space. For example, considering the top. Oh, wait. Then, so, pasensya nyo na lang yung drawing ko, no? Hindi siya perfect sphere. So, let's say dito, meron tayong dalawang segment. So, yung segment na tinutukoy natin for one base, ito yung nasa taas. Kapag kinat mo yung sphere mo, tapos kinonsider mo itong nasa taas na part. Ito, no? Itong part na to yung segment na tinutukoy ko. So, isa lang yung base niya kasi isa lang yung cutting plane niya. Pag kinakat natin yung sphere, syempre, yung cutting plane niya is circle. Kasi nga sphere siya. So, dito, para makompute yung volume ng spherical segment with one base, ito yung formula ng volume niya. Pero yung two base naman, ang tinutukoy natin dyan, etong spherical segment na ito. Yan. So, dalawa yung base niya kasi dalawa yung cutting plane niya. So, parehas na circle. So, basically, yung A dito and B, yun yung radius ng mga cutting plane. For example, palit ako ng kulay. Okay. Etong base na to, ang radius niya is A. Tapos yung base na to, ang radius niya is B. Tapos ang tinutukoy natin, let's say, ito yung center ng ating sphere. So, yung radius ng buong sphere natin, yun yung R dyan. And then, considering spherical 1 base, so ang H niya, ito. Pero spherical ng 2 base, ito naman yung kanyang height. So, yung mga formula ng dalawang spherical segment na yun, ito siya. Ngayon, dito sa ating figure, so ano bang klase ng spherical segment yan? So, medyo obvious naman, no? Spherical segment with one base siya.
So, ang gagamitin natin yung pi h squared over 3 quantity 3r minus h. So, kumbaga, yung volume exposed na to, equate natin dito sa formula na to. 179. So, i-rewrite ko na lang. So, we have pi over 3 times h na hinahanap. Wait lang. Medyo mahirap magsulat sa bandang baba. So, you have pi h squared over 3 times 3 times r. So, ang r ng sphere natin, so 0.6 kalahati ng 1.2 minus h is equal to 0.179. So, compute lang natin dyan, mahanap natin value ng h, which is, so shift pi over 3, h squared quantity ng 3 times 0.6 minus h equal to 0.179. Chip solve. So, ang h natin is processing 0.342 meters. So, ito yung ating answer for part C. So, etong h na to, ito yung height nung 0.179 na volume exposed. If ever na 2 bases naman, so ito yung consider natin. By the way, no, possible din kasi na multiple layers of liquid. Let's say, for example, oil and water. So, syempre, yung oil nasa taas ng water. Parang mga ganong case, pwede nyo magamit si spherical segment with 2 base. So, yan yung ating answer for problem number 4. And for our last problem, so problem 5, from the figure, so hindi siya below, no? So, from the figure na shown na lang, ganun. It is shown that the gate is 1 meter wide and 2.5 meter high and is hinged at the bottom of the gate. So, compute the following. Total hydrostatic force acting on the gate in kilonewtons. And then, minimum volume of concrete, binigay yung unit weight ng concrete, needed to keep the gate in closed position. So, analyze lang natin yung ating figure. So, ito yung gate natin. Ang pinaka-height niya is 2.5. So, yung height ng water is 2. Therefore, ito is 0.5. And then, ang perpendicular width natin dito sa height na to is 1 meter. So, yun yung 1 meter na wide dito. So, yung bottom ng gate natin is hinge. Ngayon, ang nangyari, so, syempre, si water, so, meron yung total hydrostatic force. So, si total hydrostatic force, i-drawing ko na lang. So, sabi natin, so, pressure diagram ng hydrostatic force, let's say, yan yung itsura. Tapos, si total hydrostatic force, let's say, somewhere here, ito yung ating F of H. So, yung F of H na yan, tinutulak niya yung gate para bumukas. Pero, pinipigilan siya nung cable na nandito sa ating pulley. So, syempre, ito, kung ito si FH papunta sa kanan, so pipigilan niya ng papunta sa kaliwa na tension dito sa ating cable. So, pangalan na lang natin tension ulit. Ngayon, ang unang tinatanong is total hydrostatic force. So, siguro compute na natin yun, no? So, mabilis lang naman yung solution nun. So, kahit singit ko na dito. So, for part A, ang ating total hydrostatic force, so, kung tandaan nyo pa yung formula, we have gamma H bar times A. Pero kung consider lang natin is yung nakasubmerged na part. So, gamma, ano ba ang liquid ang involved dyan? May binanggit ba? So, wala naman, no? So, assume water. So, 9.81 multiplied by H bar. So, ang H bar natin, definition niya, distance na vertical from the liquid surface to the centroid ng submerged area. Ang submerged height lang natin is 2 meters. Ibig sabihin, yung kalahati niyan, so rectangle kasi yung shape, so kalahati yung centroid. So, ang distance ng water surface to the centroid ng 2 meter height na rectangle is 1 meter. So, ang ating H bar ay 1. Multiply natin area ng submerged. Ang height ng submerged is 2. Perpendicular width niya is 1 meter. So, we have the FH equal to, we have 19.62 kilonewton. So, ito na yung answer natin for part A. So, sa part B, medyo mas mahaba ang maging solution. So, balik tayo sa figure, no?
So, merong FH 19.62 tinutulak. So, let's say, yan, alam natin na si total electrostatic force nag-a-act siya kay CP. And then, kanina, let's say, nandito yung CG natin. So, ito yung ating ginamit na H-bar. So, H-bar natin is 1 meter. So, etong distance ng CG and CP, so alam natin, ito yung tinatawag nating eccentricity E. Pero, ito kasi is rectangle, no? So, kailangan kasi natin mahanap ano yung value ng T kasi yun yung nakakonect dun sa ating block. So, para mahanap si T, kailangan nating mag-moment dito kay hinge. So, di ba, pag moment in hinge, summation ng moment doon ay laging equal to 0. So, kailangan nating mahanap si T using the summation ng moment doon sa hinge. So, yung moment natin si FH, moment natin si T. So, si T, ang moment arm niya, syempre, yung buong 2.5. Pero itong si FH, kailangan nating hanapin ano yung moment arm niya. Let's say yung moment arm niya, pangalanan na lang nating tagilid. Pangalanan na lang nating bakit yun? Let's say Y. So, sa next slide, for the summation ng moment at hinge, so property ko ng hinge, no? Pag nag-moment kayo sa kanya, laging equal to 0. So, yung moment natin si FH, moment arm niya is Y. So, equal to kay moment naman ni T, ang moment arm niya is 2.5. So, nilipat ko na, no? Kumbaga, eto si clockwise, eto si counterclockwise. Now, for the value ng FH, so na-compute natin for part A, this is 19.62 times Y. And then T, hinahanap, moment arm niya 2.5. So, balik tayo sa figure. So, ano yung value ng Y? So, yung Y dyan, pwede nyo namang makompute dyan. So, kung etong total height ng tubig dito is 2, yung H bar natin is 1. So, from H bar to the bottom, that is also 1. So, si Y, pwede natin express 1 minus E. Tapos, kukumpit natin sa eccentricity. Pero kung matatandaan nyo, di ba may shortcut tayo para sa distance na to considering a rectangular area. So, tandaan nyo pa yun, laging yung value ng Y kapag rectangle is 2/3 ng height. Ibig sabihin, no, pwede yung computein muna si E, pero sabi natin, shortcut, para hindi na nagko-compute ng E, pwedeng si Y dyan, equal na lang kay 1/3 ng height, or submerged height, or this is just equal to 2/3. So, you can prove it, no, by computing the value ng E, pero pares lang din yan, 2/3 ang lalabas. So, ito yung moment arm ng ating FH. So, ito is 2/3. So, from here, we can compute for tension in the cable. So, 19.62 times 2/3 divided by 2.5. So, this is 5.232 kilonewtons. So, meron tayong value ng tension sa pulley natin. So, ito, actually, yung dumadaloy na tension dyan, constant lang naman all throughout kasi wala namang other factors na binanggit sa problem. Ibig sabihin, kung kinat natin ito dito, yung tension, kumbaga, yung tension na to, yun pa rin naman yung tension na nandito. Kung pinutol mo yan dito, parehas lang din yung value ng tension na yan dito sa baba. I hope nagigets yung point ko, no? So, eto, kumbaga, yung buong cable na yan na dumaan naman sa pulley, so pare-parehas pa rin naman yung value ng internal force niyan. So, yun yung tension natin na na-compute. Ngayon, kung i-analyze natin yung ating concrete block, pagawa tayo ng FBD niya. So, ang FBD ng block, drawing lang natin. Ito na lang. So, take note no, nakasubmerge siya itong block natin. So, first, meron siyang weight. And then, meron din siyang buoyant force. And then, from the cable, so si cable is in tension, o hinihila papataas. So, meron din tayong upward na tension. So, magsasummation tayo ng vertical forces. So, equate natin lahat ng downward, equate natin sa lahat ng upward. So, lagyan natin ng values. Ano ba yung meron? So, meron na tayong tension.
5.232. Si buoyant force, pwede ba natin makompute? So, walang binigay na volume submerged, pero alam natin na nakasubmerge siya sa water. And then, dito kay weight naman, so, tinatanong, weight ba o volume? So, volume ng concrete. So, si weight ng mismong concrete block, pwede nating express kasi yan. So, basta weight, di ba? Gamma times volume. So, considering the block, that is weight ng block, volume ng block, while the T, or the tension is 5.232 plus the buoyant force produced kapag nakasubmerge yung block na yan, sa gamma ng liquid, nalagay ko na lang, water naman siya. So, 9.81. So, nakakilonewton din to. Then, multiplied by volume submerged. So, completely submerged yung ating block. Ibig sabihin, itong V sub D natin, equal na lang din siya kay V sub B. Ngayon, sa problem natin, merong binigay unit weight ng concrete. So, basically, itong unit weight ng concrete, the block kasi natin is made of concrete. So, yung unit weight ng block natin dito, unit weight siya ng concrete. So, palitan ko na, lagay ko dito, 23.60. So, from here, we can solve for the volume ng block. So, 23.6. 232 plus 9.81. Shift solve. So, volume ng block we have 0.379 cubic meter. Actually, ito na yung ating answer for problem number 5. So, tinatanong kasi volume niya. Yung binagit anong unit. So, in terms of cubic meter na ang ating sinagot. So, yun yung ating sample problem number 5. And hanggang dito lang yung example natin for buoyancy. So, for next topic, we have stability of floating bodies. Pero cut ko na lang muna yung video nyo. So, mag-start na lang ako ng panibagong video for the stability of floating bodies.